Ito ay isang balitang yumanig maging sa stock market ng Wall Street. Noong nakaraang linggo, sa pinakamagarang residential area ng New York, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Tatlong naggagandahang babaeng mula sa Europa at Amerika na kung pagsasama-samahin ang yaman ay aabot sa daan-daang bilyong dolyar, ay bigla ang ipinagbili ang lahat ng kanilang ari-arian sa Manhattan, London at Berlin sa loob lamang ng isang gabi. Dala ang buong kayamanan, tila mga takas na nilisan nila ang kanluraning mundo. Hindi nila pinili ang maunlad na Tokyo, ni ang sentro ng pananalapi na Singapore, at lalong hindi ang Shanghai at China na puno ng pagbabantay at malamig na pakikitungo. Ang kanilang destinasyon ay isang maliit na kapuluan sa mapa na tila hindi kapansin-pansin ng ating ipinagmamalaking Pilipinas. Tinawag ito ng Western media na isang kabaliwan. Pinagtawanan sila ng mga sikat na personalidad sa Amerika bilang pagpapababa sa kanilang sarili. Ngunit bilang punong tagapayo ng lihim na planong ito, alam ko ang katotohanan. Habang pinagmamasdan ko ang tatlong dating makapangyarihang babae mula sa kanluran na may hawak na mainit na kanin na nakabalot sa dahon ng saging binalot, nakaupo sa gilid ng hagdan-hagdang palayan sa Banawe at lumuluha sa galak, naramdaman ko ang matinding pagmamalaki bilang isang Pilipino. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito na gumulantang sa buong mundo, mangyaring iwanan sa komento kung saang panig ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil ang nilalaman bukas ay tiyak na hindi mo gugustuhing makaligtaan ang katotohanan kung paano naging huling kanlungan ng mundo ang Pilipinas. Ako si Gino, isang Pilipinong consultant na nagbibigay ng serbisyo sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Dati, ang aking mga kliyente ay gagawin ang lahat para makakuha ng US Green Card o European Passport. Ngunit simula 2024, nagbago ang ihip ng hangin. Ang tatlong espesyal na kliyenteng ito ay lubusang bumago sa aking pananaw at babaguhin din nila ang inyong pagtingin sa tunay na halaga ng Pilipinas. Hayaan ninyong ipakilala ko ang tatlong bida. Una ay si Elizabeth, ang nag-iisang tagapagmana ng isang dambuhalang financial tycoon sa Wall Street na nagmamay-ari ng maraming skyscraper sa New York. Pangalawa si Catherine, ang Iron Lady ng real estate sa London na nagmamay-ari ng kalahati ng Kensington. At ang pangatlo ay si Margarete, mula sa Alemanya, tagapagmana ng isang siglong gulang na pamilyang parmasyutiko. Mayroon silang yaman na hindi mauubos ng ilang henerasyon, ngunit sa aming unang video conference, hindi kaligayahan ang nakita ko, kundi isang malalim na takot at kalungkutan. Isang hating gabi sa New York, si Elizabeth ay nakaupo sa kanyang penthouse na nagkakahalaga ng $200 milyong. Sa labas ng bintana ay ang nagniningning na tanawin ng Manhattan, ngunit ang kanyang mukha ay mas madilim pa sa abo. Nanginginig ang kamay na sinindihan niya ang isang sigarilyo at sinabi sa akin, "Gino, alam mo ba kung ano ang pakiramdam na manirahan sa ginintuang hawlang ito?" Hindi ko magawang buksan ang bintana dahil ang kalsada sa ibaba ay puno ng mga protesta, gulo at putok ng baril na hindi mo alam kung kailan maririnig. Mas marami pa akong bodyguard kaysa sa aking pamilya. Ang mga anak ko ay nagpapakita lang tuwing Thanksgiving sa loob ng 10 minuto para siguraduhing buhay pa ako at naroon pa ang mana pagkatapos ay aalis na sila. Aniya, sa Amerika, ang pagiging mayaman ay nangangahulugang target ka ng lahat ng kriminal. Sa Europa naman, sinabi sa akin ni Catherine na bagamat mayaman siya, ang lipunan doon ay puno ng pagkalamig at pagkalkula. Sa alta sosyedad ng Britanya, lahat ay nakasuot ng maskara. Sa likod ng mga ngiti ay ang pag-aagawan para sa sariling interes. Tungkol naman kay Margarete, bagamat nasa Alemanya siya na may abanting teknolohiyang medikal, natuklasan niyang kapag tumatanda na ang isang tao sa kanluran, nagiging isa na lamang siyang pabigat. Ang mga nursing home ay parang mga mararangyang bilangguan. Ang tingin sa kanya ng mga tagapag-alaga ay puno ng pagkasuklam, walang bahid ng init ng pagkatao. Sabay-sabay silang nagtanong sa akin, "Mayroon pa bang lugar sa mundo kung saan maaari kang maglakad-lakad sa gabi nang walang bodyguard at may kapayapaan ng isip? Mayroon bang lugar kung saan kapag nagkasakit ka, hahawakan ng doktor ang iyong kamay para pagaanin ang iyong loob sa halip na magmadaling mag-issue ng napakamahal na bill? Mayroon bang lugar kung saan ang mga kapitbahay ay tunay nangingiti sa iyo? Sa halip na mag-isip kung paano ka idedemanda o pagnanakawan?" Tiningnan ko ang kanilang mga desperadong mata, mga matang lubos na nawalan ng pag-asa sa kapitalistang lipunan ng kanluran. Huminga ako ng malalim at matatag na sumagot ng isang salita, Pilipinas.
Nang iminungkahi ko ang Pilipinas, ang una nilang reaksyon ay pag-aalinlangan. Hindi ko sila masisisi dahil sa matagal na panahon, ang pag-uulat ng Western media tungkol sa Pilipinas ay laging puno ng pagkiling. Sa mata ng maraming kanluranin, ang Pilipinas ay isang lugar ng kahirapan at kaguluhan. Kumunot ang noo ni Elizabeth at nagtanong, "Gino, sigurado ka ba? Ang gusto naming puntahan ay isang lugar na mas maunlad pa sa New York, hindi para manirahan sa probinsya." Napangiti ako dahil alam kong lubos nilang minamaliit ang tunay na yaman ng Pilipinas. Binuksan ko ang isang ulat mula sa isang kilalang international survey at ipinakita ito sa screen. Ito ay isang Global Quality of Life Report. Itinuro ko ang datos at buong pagmamalaking sinabi, "Pakitingnan ninyong mabuti, ito ang maliit na kapuluang iniisip ninyo." Sa ulat na ito, palaging nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng mga pinakapalakaibigang bansa sa mundo. At ang pinakamahalaga ay ang social capital nito. Ang mga Pilipino, sa kabila ng mga hamon, ay nananatiling mayaman sa isang bagay na matagal nang nawala sa kanluraning mundo, ang pakikipagkapwa-tao. Ang datos na ito ay nagpatulala sa 3 babae. Itinaas ni Margarete ang kanyang salamin, hindi makapaniwala sa nakikita sa screen. "Sinasabi mo bang ang mga tao sa islang iyon ay mas mayaman sa ugnayan kaysa sa aming mga Aleman?" Tumango ako. "Oo, at hindi pa iyan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay, bagamat simple ang pamumuhay ng marami, napanatili namin ang isang bagay na 100 taon nang nawala sa inyong mundo, ang init ng tunay na komunidad. Kaya, na may halong pag-aalinlangan at pag-asa, nagpasya ang 3 reyna ng kanluran na sumugal. Ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian sa Fifth Avenue sa New York at Hyde Park sa London. Dala ang bilyon-bilyong dolyar. Sumakay sila sa isang pribadong eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport. Ito ay hindi lamang isang paglipat ng tirahan. Ito ay isang pagtakas mula sa impyerno at paghahanap sa paraiso. Isang paglalakbay para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit hindi nila alam na ang naghihintay sa kanila ay isang cultural shock na mas malaki pa kaysa sa anumang datos ng yaman. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, inaasahan nilang makakita ng mga armadong sundalo o isang tensyonadong kapaligiran dahil palaging sinasabi ng balita sa kanluran ang tungkol sa kawalang tatag sa rehiyon. Subalit, paglabas nila ng airport, ang nakita nila ay isang magulo ngunit masiglang pulutong ng mga tao. Ang narinig nila ay ang masayang jingle mula sa pinto ng 7-Eleven at ang naamoy nila ay ang bango ng bagong lutong pandesal. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Elizabeth, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang Hermes bag, maingat na pinagmamasdan ang paligid. "Nasaan ang mga bodyguard ko? Hindi ba natin kailangan ng bulletproof na sasakyan dito?" tanong niya. Napangiti ako at sinabi, "Sa Pilipinas, ang pinakamahusay na bodyguard ay hindi ang mga armadong lalaki, kundi ang kabaitan at bayanihan na nasa lahat ng dako sa aming mga lansangan." Malalaman mo rin kung bakit sa Pilipinas, kahit ang wallet na nahulog sa kalsada ay naibabalik pa, sa New York, iyan ay isang himala. Hindi kami nagtagal sa maingay na Maynila. Agad kaming sumakay sa isang komportabling van at nagsimula sa mahabang biyahe pahilaga, patungo sa tinaguriang ika-8 himala ng mundo, ang hagdan-hagdang palayan ng Cordillera. Ang van ay mabilis at tahimik na bumaybay sa North Luzon Expressway. Napatingin si Catherine sa mabilis na nagdadaang tanawin sa labas at namanghang sinabi, "Ang sasakyang ito ay mas malinis ng 100 beses kaysa sa subway ng London. At bakit ang lahat ay napakatahimik at disiplinado? Walang sumisigaw o nagpapatugtog ng nakakairitang musika." Sinabi ko sa kanya, "Iyan ang ugali ng mga Pilipino, isang respeto sa kapwa na nakatatak na sa aming pagkatao." Nang marating namin ang Ifugao at pumasok sa daan patungo sa isang maliit na nayon, ang tanawin sa harap nila ay nagpatulala sa 3 babaeng sanay sa mga skyscraper. Naiwan na ang ingay ng lungsod. Ang bumungad sa kanila ay isang walang katapusang karagatan ng luntiang palayan na inukit sa mga bundok na may mga ulap na yumayakap sa mga taluktok. Walang mga gusaling humaharang sa langit, tanging ang dalisay na kalikasan. Napatingin si Elizabeth sa bintana at ang dati niyang tensyonadong mukha ay unti-unting lumambot. Itinuro niya ang labas at nagtanong, "Gino, sigurado ka bang probinsya ito? Bakit napakalinis ng mga kalsada? Kahit isang pirasong basura ay wala akong makita. Sa subway ng New York, mas marami pa ang daga kaysa sa mga pasahero." Lumingon ako.
na may tinig na puno ng pagmamalaki bilang isang Pilipino. Ginang Elizabeth, ito ang probinsya ng Pilipinas. Ang disiplina ng aming mga mamamayan ay matagal nang higit pa sa maraming bansa sa kanluran. Dito, malinis hindi dahil may mga tagalinis na laging nagwawalis, kundi dahil itinuturing ng bawat isa ang lupang ito bilang kanilang sariling tahanan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. Ito ang kanilang magiging bagong tahanan. Pagbaba nila, ilang matatandang babae o mga nanay na nagbibilad ng palay ang lumapit. Sila ay nakasuot ng tradisyonal na tapis, may suot na salakot at may mga ngiti sa mukha na tatak Pilipino mainit at mapag-imbita. Ang nangunguna ay si Nanay Elena, ang pinakamasayahin sa nayon. Nang makita niya ang tatlong dayuhang ginang na nakasuot ng Chanel suit at may bitbit na Birkin bags, hindi siya nailang tulad ng karamihan sa kanluran dahil sa agwat sa lipunan. Sa halip, natural siyang lumapit na parang kapitbahay na kadarating lang. Aba, sino itong mga bisita? Ang tatangkad at ang gaganda, sabi ni Nanay Elena sa kanyang lokal na dialekto. Bagamat hindi nila naiintindihan ang wika, ang kanyang mainit na kilos ay tumawid sa anumang hadlang. Ipinaliwanag ko sa mga taga-nayon na sila ay mga retiradong ginang mula sa Amerika at Europa na gustong maranasan ang buhay sa Pilipinas. Nang marinig ito ni Nanay Elena, kumunot ang noo niya at prangkang nagtanong, "Maranasan ang buhay? Palayan at bundok lang ang meron dito. Walang mga mall o fine dining restaurant. Kakayanin ba ng mga senyorita na ito? Bakit hindi na lang sila magpakasaya sa Amerika at pumunta pa dito sa probinsya para maghirap?" Ang prangkang tanong na ito, matapos kong isalin, ay nagpatawa sa tatlong ginang. Sa kanluran, lahat ng lumalapit sa kanila ay para sumipsip o dahil sa pera. Wala pang nangahas na mag-alala ng ganito para sa kanila. Lumapit si Catherine. Tiningnan ang tapat na mga mata ni Nanay Elena at mahinang sinabi, "Nasa amin na ang lahat sa ibang bansa, maliban sa isang bagay ang tunay na buhay. Pumunta kami dito para hanapin ang mga ngiting kasing totoo ng sa inyo." Kahit hindi naiintindihan ni Nanay Elena ang Ingles, tila naintindihan niya ang nasa mga mata ni Catherine. Ipinagpag niya ang mga ipa sa kanyang kamay at masiglang sinabi, "Sige, kung nandito na kayo, pamilya na tayo. Pero hindi pwede ang suot ninyo. Lulubog ang takong niyan sa putik. Halikayo, pahihiramin ko kayo ng damit." Ang sumunod na eksena, kung nakunan ng isang reporter mula sa Wall Street Journal, ay tiyak na magiging headline. Ang bilyonaryang si Elizabeth, si Catherine at si Margarete ay naghubad ng kanilang mamahaling designer clothes at nagsuot ng damit pambukid maluluwag na pantalon, long sleeve na kamiseta at salakot sa ulo. "Ano ito?" tanong ni Margarete habang hinihila ang manggas ng damit. "Iyan ang ating battle gear," paliwanag ko nang nakangiti. "Kapag suot mo yan, hindi ka na isang mataas na CEO, kundi bahagi na ng lupain ng Pilipinas." Sinundan nila si Nanay Elena papunta sa palayan. Para sa kanilang mga kamay na sanay humawak ng pluma para pumirma ng mga tseke, ang paghawak ng karit ay isang malaking hamon. "Bigas ba to? Dito pala nang gagaling ang kanin?" Bulalas ni Elizabeth, na parang isang batang tuwang-tuwa. Tinuruan sila ni Nanay Elena kung paano mag-ani, dahan-dahan. Ganyan. "Sige, lakasan mo." Nang matagumpay na mag-ani si Elizabeth ng isang bigkis ng palay, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay higit pa sa tuwa noong pinatunog niya ang bell sa stock exchange. Agad na kumuha si Nanay Elena ng isang sariwang buko, binuksan ito sa harap nila at inialok kay Elizabeth. "Tikman mo, nak, matamis yan." Nag-alinlangan sandali si Elizabeth. Sa Amerika, tanging mga prutas mula sa organic supermarket na dumaan sa mahigpit na pagsusuri ang kinakain niya. Ngunit nang makita niya ang nag-aanyayang mga mata ni Nanay Elena, ibinuka niya ang kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. "Oh my God!" sigaw ni Elizabeth. "Napakasarap nito. Ang mga prutas na kinakain ko sa New York kumpara dito ay parang karton." Nagtawanan ang mga nanay sa paligid. Ang kanilang mga tawa ay dalisay at masigla, umalingaw-ngaw sa ilalim ng asul na langit ng Cordillera. Sa sandaling iyon, isang banayad na pagbabago ang naganap. Ang mga dating maingat at depensibong mga ginang mula sa kanluran ay nagsimulang magbaba ng kanilang mga harang sa gitna ng init ng pagtanggap ng mga Pilipinong magsasaka at sa bango ng lupa. Pagsapit ng tanghalian, isang mas malaking sorpresa ang naganap. Nagpa-cater sana ako, ngunit iwinasiwas ni Nanay Elena ang kanyang kamay at sinabi, "Anong catering? Sa bahay ko kayo kumain."
Nakita na lang namin ang mga taga-nayon na naglalabas ng kani-kanilang mga nilutong pagkain mula sa kanilang mga bahay, may bagong litsong baboy, sariwang pako salad at mainit na sinigang. Naglatag sila ng mga mesa sa bakuran. Ito ang salo-salo, paliwanag ko sa kanila. Mas masarap kumain kapag sama-sama. Tiningnan ni Margarete ang mesang puno ng mga lutong bahay na pagkain, medyo nag-aalangan. Magkano ang kailangan naming bayaran? Nang marinig ito ni Nanay Elena matapos isalin, nagkunwari siyang nagalit at pinalo ang mesa. Anong bayad? Dito sa Pilipinas, kahiya-hiyang maningil sa bisitang pinapakain mo. Halina, kumain kayo ng marami. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Margarete. Sa Alemanya, kahit paggamit ng banyo ay may bayad, kahit magkakapatid ay naghahati sa bayarin. Ngunit dito sa isang malayong nayon sa Pilipinas, isang grupo ng mga taong hindi niya kilala ang nagbigay sa kanya ng pinakawalang pasubaling pagtanggap. Habang kumakain, isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Habang masayang tinitikman ng lahat ang mga luto ng mga nanay, biglang ibinaba ng Wall Street Queen na si Elizabeth ang kanyang kubyertos. 2 linya ng luha ang dumaloy sa kanyang naalaga ang pisngi. Nagulat si Nanay Elena sa biglaang pangyayari. Nag-aalalang pinunasan niya ng tisyu ang mukha ni Elizabeth at nagtanong sa dialekto, "Naku, anong nangyari? Masyado bang maanghang ang dinakdakan? Sabi ko na nga ba't hindi sanay ang mga dayuhan dito eh." Nang isasalin ko na sana, umiling si Elizabeth at hinawakan ang magaspang na mga kamay ni Nanay Elena. "Hindi," sabi niya habang humihikbi. "Hindi ito maanghang. Ito ang lasa ng init ng pagmamahal. Gino, alam mo ba, mula nang mamatay ang asawa ko, kahit araw-araw akong kumakain sa pinakamahal na restaurant sa Manhattan, napapaligiran ng maraming taong gustong makipag-ugnayan sa akin. 10 taon na akong hindi nakaranas ng ganito ang simpleng pagsasama-sama sa isang mesa, hindi para pag-usapan ng negosyo o interes, kundi para masayang magbahagi ng pagkain. Ang mga salitang iyon, matapos kong isalin, ay naiparating sa lahat. Ang dating maingay na paligid ay biglang naging magiliw. Namula rin ang mga mata ni na Catherine at Margarete. Sa mansyon ni Catherine sa London, ang kanyang hapagkainan ay 5 metro ang haba. Ngunit madalas ay mag-isa lang siyang kumakain. Sa Alemanya, ang mga pagtitipon ng pamilya ni Margarete ay laging puno ng tensyon dahil sa pag-aagawan ng mana. Ngunit dito, sa isang bahay kubo sa liblib na bahagi ng Pilipinas, muli nilang naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng tahanan. Ito ay hindi karangyaang binuo ng pera, kundi ang kakaibang kultura ng Pilipinas na itinuturing ang estranghero bilang kapamilya, ang pakikipagkapwa-tao. Ang di nakikitang yaman na ito ay isang datos na hindi kailanman mababasa sa mga financial reports ng Wall Street Journal, ngunit ito ang sustansyang pinakakinakailangan ng kaluluwa ng tao. Pagkatapos kumain, para matunawan, dinala ko sila para maglakad-lakad sa gilid ng mga palayan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbigay ng gintong kulay sa mga palayan, mas maningning pa kaysa sa ginto sa kanilang mga vault. Nakarating kami sa isang maliit ngunit magandang kapilya. Ilang taga na yon ang taimtim na nagsisindi ng kandila at nagdarasal. Huminto si Catherine. Bilang isang real estate tycoon, kinaugalian na niyang suriin ang mga gusali. Nagtataka siyang nagtanong, "Ang ganda ng kapilyang ito, gobyerno ba ang nagpatayo?" Umiling ako at buong pagmamalaking ipinaliwanag, "Hindi. Iyan ay isang kapilya, ang tagapag-alaga ng aming espiritu. Hindi ito itinayo ng gobyerno, kundi pinagtulong-tulungan ng mga taga-nayon piso-piso, semento-semento." Dito sa Pilipinas, naniniwala kami na ang galing sa komunidad ay dapat ibalik sa komunidad. Kahit itong pampublikong inuman ng tubig sa tabi ay voluntaryong pinapanatili ng lahat. Nang marinig ito ni Catherine, hinaplos niya ang haligi ng kapilya, puno ng paghanga. Nagmamay-ari ako ng kalahating bloke ng real estate sa London, pero hindi ko man lang alam ang pangalan ng kapitbahay ko. Nagtayo kami ng matataas na pader para paghiwalayin ang isa't isa. Iniisip na iyon ay privacy, pero sa totoo lang, iyon ay kalungkutan. Dito, ang yaman ay ibinabahagi, at ang saya ay nadodoble. Gino, sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit sinabi mong mayaman ang Pilipinas. Ang social capital dito ay mas malakas pa kaysa sa aming inaakala. Ito, tulad ng sinasabi ng mga sosyologo, ang mataas na antas ng tiwala sa lipunan sa Pilipinas, ang hindi nakikitang pundasyon na nagpapanatili sa katatagan ng islang ito sa isang magulong mundo. Habang papalubog ang araw at dumidilim, ayon sa kanilang nakagawian sa New York, ito na ang oras ng curfew.
Ang gabi sa mga syudad sa kanluran ay puno ng panganib. Automatikong hinigpitan ni Elizabeth ang hawak sa kanyang bag at kinakabahang nagtanong, madilim na. Dapat na ba nating tawagan ng mga bodyguard para sunduin tayo? May mga ilaw ba sa daan dito? Baka may mga magnanakaw? Nakita ko ang kanyang takot at hindi ko maiwasang mapangiti. Ito ang trahedya ng mga mayayaman sa kanluran. Hawak nila ang lahat ng yaman sa mundo, ngunit hindi nila mabibili ang kahit isang saglit na kapayapaan ng isip. Huminto ako at itinuro ang tahimik na paligid at ang mga ilaw mula sa mga bahay sa di kalayuan. Matatag kong binanggit ang isang mahalagang datos. Mga ginang, mag-relax kayo. Ayon sa Global Database na Numbeo para sa 2024 Global Safety Index, ang Pilipinas ay palaging kabilang sa mga pinakaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya, mas ligtas pa kaysa sa Amerika at UK. Dito, maaari kang pumunta sa convenience store ng 2:00 ng madaling araw para bumili ng kahit ano nang hindi nag-aalalang may tututok na baril sa likod mo. Para sa kanila, ang mga salitang iyon ay parang isang kuwentong engkanto. Ngunit sa aking paghihikayat, naglakas loob silang maglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad sa daan ng bukid, ang ihip ng hangin ay hindi nagdadala ng sirena ng pulis, kundi huni lang ng mga kuliglig. Huminga ng malalim si Margarete, tumingala sa kalangitang puno ng bituin, at tuwang-tuwang sinabi, ito ang unang pagkakataon sa aking 60 taon na naglakas loob akong maglakad ng ganito sa gabi. Ang pakiramdam ng kalayaan na ito ay mas masaya pa kaysa sa kumita ng 100 milyong euro. Nang gabing iyon, natulog sila sa isang bahay na walang high-tech na security system, na may halimuyak ng palayan, at ang kanilang tulog ay mas mahimbing pa kaysa sa alinmang 5-star hotel. Kinabukasan, ang hangin sa umaga ay puno ng amoy ng palay at hamog, isang mamahaling pabango na hindi mo maaamoy sa syudad ng New York at London na puno ng usok ng sasakyan. Subalit, isang biglaang insidente ang sumira sa katahimikan. Si Margarete, ang tagapagmana ng pamilyang parmasyutiko mula sa Alemanya, marahil dahil sa pagod sa mahabang biyahe at paninibago, ay biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo at namutla. Ang eksenang ito ay nagpataranta kina Elizabeth at Catherine. Gamit ang kanilang kanluraning pag-iisip, sumigaw sila, tumawag kayo ng helicopter. Kailangan nating pumunta sa pinakamalapit na international airport at lumipad patungong Hong Kong o Singapore. Ang mga klinika dito sa probinsya ay tiyak na kulang sa gamit, mamamatay siya. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang pag-aalala, nanatili akong kalmado. Mga ginang, magtiwala kayo sa akin. Nasa Pilipinas tayo. Hindi natin kailangang lumipad pa Singapore. 5 minutong biyahe lang papunta sa klinika sa bayan ay sapat na. Mahinang hinawakan ni Margarete ang aking kamay. Ang kanyang mga matay puno ng pagdududa at takot. Gino, nagbibiro ka ba? Kamag-anak ako ng pamilyang Bayer sa Alemanya. Komplikado ang kondisyon ng puso ko. Paano maiintindihan ng isang doktor sa probinsya iyon? Sa Alemanya, kailangan mong maghintay ng 3 buwan para makakuha ng appointment sa isang espesyalista. Sa Amerika, ang isang pagbisita sa emergency room ay katumbas ng kalahating taong sahod ng isang ordinaryong tao. Sigurado ka ba dito? Hindi na ako nagpaliwanag pa at agad na ipinahatid kami ng driver sa isang ospital sa bayan. Nang bumukas ang automatic door, inaasahan nilang makakita ng isang marumi at masikip na lugar, ngunit ang bumungad sa kanila ay nagpatulala sa kanila. Isang maluwag at maliwanag na lobby, may maayos na digital queuing system, at ang amoy ng disinfectant ay mas malinis pa kaysa sa isang pribadong ospital sa Berlin. Ang mas ikinagulat nila ay ang bilis. Walang komplikadong proseso ng insurance, walang katapusang paghihintay. Sa loob ng 15 minuto, si Margarete ay nasa loob na ng consultation room. Ang doktor na tumingin sa kanya ay isang batang Pilipinong doktor na matatas mag-Ingles. Maingat niyang tinanong ang medical history ni Margarete at sanay na ginamit ang pinakabagong ultrasound machine. Nagulat si Margarete nang mapansin na ang gamit ay isang bagong modelo mula sa Siemens, na kahit maraming ospital sa Alemanya ay wala pa. Paano nangyari ito? Tanong ni Margarete, hindi makapaniwala. Paano napunta sa isang maliit na bayan sa Pilipinas ang isang kagamitang nagkakahalaga ng milyon-milyong euro? Ngumiti ang doktor at sumagot, Ginang, sa Pilipinas, ang buhay ay walang pinipiling estado. Maging isang milyonaryo sa Forbes Park o isang magsasaka sa Banawe, lahat ay may karapatang gumamit ng pinakaabanting kagamitang medikal. Iyan ang halaga ng Pilipinas. Pagkatapos ng pagsusuri,
Dinala ni Margarete ang reseta sa counter para magbayad. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang kanyang American Express Black Card. Inaasahan niyang aabuti ng ilang libong dolyar ang bayarin. Subalit, ang bill na ibinigay sa kanya ng nurse ay nagpatulala sa bilyonaryang sanay na sa malalaking halaga. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang bill. Lumingon siya sa akin at nagtanong, "Gino, kulang ba ng 2 ito o para lang ito sa registration fee?" Ang kabuuang halaga ng pagsusuri at gamot ay katumbas lamang ng ilang dosenang euro. Hindi pa ito sapat pambili ng kape sa ospital sa Alemanya. Habang tinitingnan ko ang kanyang gulat na ekspresyon, isang malaking pagmamalaki ang bumalot sa akin. Ipinakita ko sa kanila ang datos mula sa mga International Health Index. Ito ang katotohanang gusto kong sabihin sa inyo. Ayon sa 2024 Global Healthcare Index, ang Pilipinas ay palaging kinikilala sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakamaaasahang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa rehiyon dahil sa aming mga world-class na doktor at nurse. Mayroon kaming PhilHealth. Sa inyong mga bansa, ang pagkakasakit ay simula ng pagkabangkarote, isang pribilehiyo para sa mayayaman. Ngunit sa Pilipinas, ang kalusugan ay isang pangunahing karapatang pantao. Ang mga doktor dito ay hindi umiiral para kumita ng malaki tulad sa Wall Street. Sila ay umiiral para pangalagaan ang buhay. Habang nakikinig si Margarete sa aking paliwanag, biglang tumulo ang kanyang luha. Naalala niya ang kanyang pamilya sa Alemanya na nagpapatakbo ng mga kumpanya ng gamot na patuloy na nagtataas ng presyo para sa kita at nakalimutan na ang tunay na diwa ng medisina. Mahigpit niyang hinawakan ang manipis na resibo na parabang iyon ang pinakamahalagang dokumento sa mundo. Akala ko, ang kanluran ang tugatog ng sibilisasyon, sabi niya habang umiiyak. Ngunit ngayon ko lang natuklasan na ang tunay na sibilisasyon ay nasa Pilipinas. Dito, walang pasyenteng tinatanggihan dahil sa kahirapan. Ito ang mundong nais makita ng Diyos. Sa sandaling iyon, sa kanilang mga mata, ang PhilHealth card ay mas nagniningning kaysa sa anumang black card mula sa Swiss Bank dahil ito ay sumisimbolo sa pinakamalalim na pagmamahal at pangako ng isang bansa sa kanyang mamamayan. Habang ang 3 ginang ay nabibighani sa himala ng medikal na sistema ng Pilipinas at unti-unting minamahal ang lupain, isang multo mula sa kanilang nakaraan ang biglang dumating. Ika-4 na araw iyon, isang itim na Mercedes-Benz ang sumira sa katahimikan ng daan ng bukid at ang biglaang pagpreno ay nagpatalsik sa mga ibon. Bumukas ang pinto at bumaba si David, ang nag-iisang anak ni Elizabeth. Ang top trader na ito mula sa Wall Street ay nakasuot ng isang mamahaling Armani suit na may karaniwang kayabangan at pagkabalisa na nakikita ko sa New York. Pagbaba niya, hindi niya inalintana ang putik na dumumi sa kanyang sapatos at sumugod sa kanyang ina na nagkakape sa ilalim ng puno. "Ma, nababaliw ka na ba? Nasa Pilipinas ka. Hindi mo ba nababasa ang balita?" sabi ng The Economist. Ito raw ang isa sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo. Ipinagbili mo ang lahat ng ari-arian natin sa New York para lang magretiro sa lugar na ito na anumang oras ay maaaring magkagulo? Halika na, umuwi na tayo. Naghihintay na ang private jet. Biglang tumahimik ang paligid. Nag-aalala rin sina Catherine at Margarete. Dahil sa matagal na pag-uulat ng Western media, ang isyu ng seguridad sa rehiyon ay naging isang espada na nakabitin sa kanilang mga ulo. Subalit, sa harap ng sigaw ng kanyang anak, hindi natinag si Elizabeth. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kapeng barako at tumayo. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tingin ay mas matalas at matatag kaysa noong nakasuot pa siya ng mga mamahaling damit. Tiningnan niya ang kanyang natatarantang anak at mahinahong sinabi, "David, ipinagmamalaki mong ikaw ang pinakamatalinong investor sa Wall Street, pero wala kang alam sa katotohanan ng mundo. Sa tingin mo delikado dito? Mali ka. Ito ang isa sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo." Natigilan si David. "Ligtas? Wala man lang maayos na bomb shelter dito. Paanong naging ligtas?" Ngumisi si Elizabeth. Itinuro ang isang direksyon sa malayo at sinabi ang mga salitang nagpainit din sa aking dugo. "Anak, ang iPhone na hawak mo, ang Tesla na minamaneho mo, pati na ang AI models na pinoproseso sa server ng kumpanya mo, saan galing ang puso ng mga iyon? Galing sa mga pabrika sa Asia. Pero sino ang nagpapatakbo sa mga pabrikang iyon? Sino ang nagpapatakbo sa mga barkong nagdadala ng mga produkto sa buong mundo? Sino ang nag-aalaga sa mga may sakit sa mga ospital sa Amerika? Sino ang sumasagot sa mga tawag sa customer service ng mga kumpanya ninyo? Mga Pilipino,
Ang Pilipinas ay ang puso ng human capital ng mundo. Ang buong mundo ay umaasa sa talento at sipag ng mga Pilipino. Lalong naging emosyonal si Elizabeth. Ang daloy ng ekonomiya ng buong mundo ay nakasalalay sa mga kamay ng mga manggagawang Pilipino. Kung titigil ang Pilipinas, babagsak ang sistema ng kalusugan sa kanluran, hihinto ang pandaigdigang kalakalan, at aatras ng 20 taon ang ekonomiya ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit kailangang protektahan ng Amerika, Europa at ng buong mundo ang Pilipinas. Ang seguridad dito ay hindi nakasalalay sa mga baril at pader, kundi sa halaga nito na hindi mapapalitan. Sa New York, anumang oras ay maaari akong mawalan ng lahat dahil sa pagbagsak ng stock market o krimen sa kalye. Ngunit dito, protektado ako ng isang human shield na binubuo ng mga pinakamahahalagang tao sa mundo. David, nakikita mo lang ang takot na gawa ng media, pero nakikita ko ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa kayabangan ni David. Nakanganga siyang tumingin sa kanyang ina, pagkatapos ay sa payapang paligid. Hindi siya makapagsalita. Inaasahan niyang makakita ng isang atrasado at takot na lugar. Ngunit ang nakita niya ay isang lipunang puno ng tiwala at lakas. Sumingit si Catherine. Tama si David. Ang mga ari-arian namin sa London ay maaaring bumaba ang halaga dahil sa Brexit, ngunit ang talento ng Pilipinas ay ang langis ng hinaharap. Ang paglipat namin ng aming yaman dito ay hindi pag-aaksaya, kundi ang pinakamatalinong pamumuhunan. Namumuhunan kami sa kinabukasan ng sangkatauhan. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang ito, hindi ko mapigilan ang aking tuwa. Ito ang lakas ng Pilipinas. Hindi natin kailangang humingi ng awa sa mundo dahil tayo mismo ay isang mahalagang bahagi ng pag-ikot nito. Sa wakas, naintindihan ng mga elite na ito mula sa kanluran na ang Pilipinas ay hindi lamang isang islang puno ng pakikipagkapwa-tao, kundi isang higanteng may absolutong halaga sa mundo. Bumagsak ang mga balikat ni David. Tiningnan niya ang matatag na mga mata ng kanyang ina at sa wakas ay napagtanto na ang kanyang ina, na kilala sa Wall Street, ay hindi nawala sa katinuan. Mas malayo ang kanyang nakikita kaysa kanino man. Ang debating iyon tungkol sa seguridad ay nagtapos sa malinaw na pagkapanalo ng Pilipinas. Bagamat napatahimik si David sa debate, hindi pa rin lubusang nawala ang kanyang kayabangan at pagkiling. Para patunayang mali ang kanyang ina, nagpasya siyang manatili ng isang gabi. Iniisip niya, kapag nakahanap ako ng kahit isang kapintasan sa atrasadong islang ito, maibabalik ko si Mama sa New York. Dinala namin si David at ang 3 ginang sa pinakaabalang night market sa isang kalapit na lungsod. Habang papalubog ang gabi, ang mga ilaw ay kumikinang at ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng inihaw na manok, kwek-kwek at halo-halo. Ito ang kakaibang ekonomiya ng gabi sa Pilipinas, isang pagpapakita ng sigla ng mga tao. Subalit, si David ay parang isang espiya sa gubat. Ang buo niyang katawan ay tensyonado, ang kanang kamay ay nakatakip sa kanyang wallet, at ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa siksikang mga tao. Pabulong niyang sinabi kay Elizabeth, "Ma, masyadong magulo dito. Siksikan, paraiso ito ng mga mandurukot." Sa subway ng New York, kung ganito kasikip, matagal nang wala ang wallet ko. Tiningnan ko ang kanyang kaba at tinapik ang kanyang balikat. "Ginoong David, mag-relax ka." Kahit ang mga pinakamayayamang CEO dito sa Pilipinas ay gustong-gustong pumunta sa mga ganitong night market, at wala silang kahit isang bodyguard. Kung sila na nagpapatakbo ng malalaking kumpanya ay pakiramdam na ligtas dito, sino naman ang mag-iinteres sa sahod mo sa Wall Street? Bagamat medyo napahiya, hindi pa rin nagbago ang pag-iingat ni David. Umupo kami sa isang tindahan ng pares para kumain. Marahil dahil sa sobrang sarap ng pagkain o sa malamig na San Miguel beer, nagkamali si David nang paalis na kami. Naiwan niya ang kanyang Italian leather wallet na puno ng black cards at dolyar sa mesa. Hanggang sa nakalayo na kami ng 2 kanto, isang malakas na tunog ng motor ang narinig namin mula sa likuran. Isang binatang may mga tattoo sa braso at kulay ginto ang buhok, na mukhang miyembro ng gang, ang biglang huminto sa harap namin. Namutla si David sa takot at agad na itinago ang kanyang ina sa likod niya. "Hold up, sabi ko na nga ba hindi ligtas dito, tayo ang target nila." Sumigaw din sa takot sina Elizabeth at Catherine. Subalit, ang sumunod na nangyari ay parang isang malakas na sampal na bumasag sa kanluraning pananaw ni David. Ang binatang mukhang siga ay nagmamadaling bumaba ng motor, iwinawagayway ang pamilyar na wallet at sumigaw sa Taglish, "Hey sir, wallet, your wallet."
Siya pala ang anak ng may-ari ng tindahan kanina. Nang makita niyang naiwan ng customer ang gamit, hindi siya nagdalawang isip na sumakay ng motor para habulin kami. Natigilan si David. Nanginginig na kinuha niya ang wallet. Binuksan niya ito, ang libu-libong dolyar, mga credit card, at ID ay kumpleto. Walang kulang kahit isa. Pinunasan ng binata ang pawis sa kanyang noo, ngumiti, at nahihiyang sinabi, "Next time, be careful. Mahirap na pag nawalan ng pera." Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang motor, kumaway, at umalis nang hindi humihingi ng kahit ano. Hawak ni David ang wallet na parang isang estatwa. Matagal bago siya lumingon sa akin, namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. "Bakit?" "Sa New York, kung mawawala ito, hinding-hindi na maibabalik. Baka i-blackmail pa ako." "Bakit niya ginawa iyon?" Tiningnan ko si David at may pagmamalaking sumagot, "Iyan ang seguridad ng Pilipinas. Iyan ang dangal ng mga Pilipino. Dito, bata pa lang kami ay tinuruan nang huwag kunin ang hindi sa amin. Mukha siyang masamang tao, pero ang puso niya ay mas malinis pa kaysa sa maraming banker sa Wall Street. David, ito ang dahilan kung bakit pinili ng iyong ina ang lugar na ito. Sa Pilipinas, hindi namin kailangan ng baril para protektahan ang aming ari-arian. Ang ginagamit namin ay konsensya." Lumapit si Elizabeth, niyakap ang kanyang anak na lubos ng nagulantang at marahang sinabi, "Anak, naiintindihan mo na ba? Ang mayroon ako dito ay isang kalayaan mula sa takot. Ito ay isang karangyaan na kahit gaano karaming pera ang gastusin mo sa kanluran, hinding-hindi mo mabibili." Nang gabing iyon, sa gilid ng daan sa night market, umiyak si David na parang isang bata. Sa wakas, inamin niya na ang tila hindi kapansin-pansing islang ito sa antas ng sibilisasyon ay matagal nang naungusan ng kanluran. Matapos ang gabing iyon sa night market, lubusang nagbago si David. Kinabukasan, nang makita ko siya sa bakuran, hindi na siya nakasuot ng suit. Nakasuot na siya ng puting t-shirt na may print na San Miguel beer, may hawak na isang tasa ng bagong timplang kape, at nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, nawala na ang kanyang kayabangan. Pinalitan ito ng isang payapang ngiti. Ibinaba niya ang tasa at kinuha mula sa kanyang bulsa ang mga dokumento para sa residency application ni Elizabeth. "Gino," sabi ni David, "buong gabi akong hindi natulog. Pinag-aralan ko ang mga pulisiya ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga dayuhang profesional, lalo na ang Special Resident Retirees Visa. At muli, nagulat ako." Itinuro niya ang mga probisyon sa dokumento. Sa Amerika, kung gusto mong mag-apply para sa green card, haharapin mo ang isang sistema ng burokrasya na parang maze, mahabang paghihintay at malamig na pagtatanong. Ang proseso ay itinuturing kang isang potensyal na kriminal. Pero sa Pilipinas, ang nakikita ko ay isang gobyernong nakabukas ang mga kamay sa mundo. Ang proseso ay digital, transparent at napakabilis. Ipinapakita nito ang tiwala at pagiging bukas ng bansang ito. Ang isang bansang handang magbigay ng ganitong dignidad at kaginhawahan sa mga dayuhan ay tiyak na isang mataas na sibilisadong lipunan. Akala ko dati, ang mga gobyerno sa Asya ay sarado at konserbatibo, pero ang galing ng Pilipinas sa pamamahala ay higit pa sa maraming bansa sa kanluran. Lumabas si Elizabeth at narinig ang sinabi ng kanyang anak. Lumingon si David sa kanyang ina. "Ma, nagkamali ako. Pumunta ako dito para iligtas ka mula sa isang atrasadong lugar. Pero ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang nakatakas mula sa kabagsikan at natagpuan ang tunay na sibilisasyon. Sa New York mayroon kaming pinakamatataas na gusali, pero ang aming mga kaluluwa ay hungkag. Dito, kahit simple lang ang mga bahay, mataas naman ang dignidad ng mga tao. Ang Pilipinas ay hindi mo kanlungan. Ito ang iyong paraiso." Bago umalis, gumawa si David ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Lumapit siya kay Nanay Elena na nag-iinspeksyon sa mga palayan. Ang higanteng ito sa pananalapi ay yumuko at gumawa ng pagmamano kay Nanay Elena, isang tradisyonal na paraan ng paggalang. "Salamat po," sabi niya sa natutunang Tagalog. Ito ay hindi lang pasasalamat sa naibalik na wallet, kundi isang pagpupugay sa aral tungkol sa kabutihan ng tao na itinuro sa kanya ng Pilipinas. Habang papunta kami sa airport, sinabi ni David sa akin, "Gino, pakihanapan mo rin ako ng lupa malapit diyan." Nagulat akong nagtanong, "Pati ang golden boy ng Wall Street ay nahulog na rin ang loob?" Ngumiti si David. Matapos makita ang tunay na yaman, sino pa ang maghahangad sa mga malamig na numero ng Wall Street? Kapag naayos ko na ang mga pondo ko, gusto ko ring mag-apply para sa visa na iyon.
Gusto ko ring manirahan sa isang lugar kung saan hindi ako mag-aalala sa baril sa likod ko, hindi matatakot na magkakasakit dahil sa gastos, at kung saan kahit ang mga estranghero ay ituturing kang pamilya. Sa paglipad ng eroplano ni David, natapos ang alitan sa pamilya. Nawala na ang huling hadlang sa kanilang bagong buhay. Subalit, hindi nila alam na ang kanilang kwento sa Pilipinas ay papunta pa lang sa kasukdulan. Sila ay lalahok sa isang kakaibang pagdiriwang ng kulturang Pilipino na lubusang maghuhugas sa kanilang mga kaluluwa at gagawin silang tunay na mga Pilipino sa puso. Sa pag-alis ni David, tuluyan nang nanatag ang kalooban ng tatlong ginang, handa na para sa pinakamahalagang seremonya ng kanilang buhay, isang malaking fiesta para sa kaarawan ng patron saint ng bayan. Sa Europa at Amerika, ang mga charity gala at social party ay nangangahulugan ng malamig na mga chandelier at peking pagbati. Lahat ay may hawak na champagne habang tinitingnan kung sino ang mas mapapakinabangan. Ngunit nang sabihin ni Nanay Elena na may party ngayong gabi, hindi nila inaasahan ang ganitong eksena. Sa paglubog ng araw, ang plaza ng bayan ay napuno ng mga tolda at makukulay na banderitas. Dose-dosenang mga bilog na mesa ang inilatag. Ang hangin ay puno ng amoy ng lechon at adobo. Walang mga waiter na nakatuksedo, tanging mga kusinero na pawisan habang nagluluto sa malalaking kawa. Ang eksenang ito, na puno ng buhay, ay nagpatulala kay Catherine para itong mahika. Sa isang open-air na lugar, nakakapaghanda sila ng pagkain para sa daan-daang tao. Nakita sila ni Nanay Elena at sumigaw, "Huwag kayong tumunganga dyan. Sa Pilipinas, ang fiesta ay mas masarap kapag lahat ay tumutulong. Halikayo!" At ganoon na nga, si Elizabeth, ang reyna ng Wall Street, ay inabutan ng isang basket ng bawang para balatan. Si Catherine, ang real estate magnate ng London, ay naatasang maghugas ng gulay, at si Margarete, mula sa isang marangyang pamilya sa Alemanya, ay nag-ayos ng mga plato at kubyertos. Isipin ninyo ang eksenang ito, ang mga kamay ni Elizabeth na dating pumipirma ng bilyon-bilyong dolyar na kasunduan, ay ngayon ay nakaupo sa isang maliit na bangko, nagbabalat ng bawang. Kung makikita ito ng isang reporter ng Forbes, tiyak na malalaglag ang kanyang salamin. Ngunit si Elizabeth ay tumatawa habang ginagawa ito. Sinabi niya sa katabing nanay sa New York, "Pakiramdam ko ay isa akong mandirigma na laging handang lumaban. Pero dito, habang hawak ko ang bawang na ito, nararamdaman kong isa akong tunay na tao." Ang sarap sa pakiramdam na lahat ay nagtutulungan para sa isang salo-salo. Dumating ang gabi at ang mga ilaw ay nagniningning. Inihain na ang mga pagkain, lechon, kinilaw, kare-kare, bawat putahe ay sagana tulad ng pagkatao ng mga Pilipino. Nang sumigaw ang punong abala ng kain na, sabay-sabay na itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Walang nagtanong kung sino kang CEO, walang nagtanong tungkol sa iyong stocks. Ang katabi mo sa mesa ay masayang maglalagay ng malaking hita ng manok sa iyong plato at sasabihing, "Kain pa," para lumakas. Nang lahat ay sabay-sabay na sumigaw ng tagay, umabot sa kasukdulan ng kasiyahan. Uminom si Margarete ng beer na mula ang kanyang pisngi, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tiningnan niya ang mga tapat ng ngiti sa paligid. "Gino," sabi niya sa akin, "nakadalo na ako sa hindi mabilang na royal banquets. Natikman ko na ang pinakamahal na caviar. Pero isinusumpa ko, itong kare-kare ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Dahil mayroon itong isang sangkap na pinakamahal sa buong mundo, pagmamahal." Nang gabing iyon, hindi na sila mga dayuhang tagamasid. Nakipagkantahan sila sa mga taganayo ng mga kantang hindi nila naiintindihan, tumawa na parang mga bata. Ang pader na naghihiwalay sa uri, lahi at wika ay tuluyang gumuho sa harap ng init ng pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Sa wakas, naintindihan nila kung bakit mayaman ang Pilipinas. Hindi dahil sa mga BPO o sa aming mga OFW, kundi dahil mayroon kaming init na kayang tunawin ang pinakamalamig na puso sa mundo. Ang fiestang iyon ay naging kanilang koronasyon bilang mga bagong Pilipino. Ang gabing iyon ng fiesta ang naging huling piraso sa kanilang desisyon na manirahan sa Pilipinas. Makalipas ang 6 na buwan, ang tatlong ginang na balak lang sanang manatili pansamantala ay gumawa ng desisyon na muling gumulat sa mundo ng pananalapi. Formal silang nag-apply para sa permanenteng residency at nagpa siyang ilipat ang lahat ng kanilang natitirang yaman sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi para tumakas, kundi para mag-ugat. Si Elizabeth, ang dating reyna ng pananalapi, ay may bago ng titulo,
honorary consultant ng kooperatiba ng mga magsasaka. Nakasuot ng bota, nakatayo siya sa gilid ng palayan. Hawak hindi ang stock report, kundi ang bagong aning bigas. Sinabi niya sa isang international media, "Akala ko dati ginto ang pinakamahalagang yaman. Nagkamali ako. Itong bigas ng Pilipinas, ang tunay na ginto." Ang dedikasyon ng mga magsasaka dito ay mas mahalaga ng 1,000 beses kaysa sa mga financial products sa Wall Street. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para i-promote ang heirloom rice sa mga high-end na restaurant sa New York at London, hindi para kumita, kundi para ipatikim sa mundo ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Si Catherine ay hindi rin nagpahuli. Tinalikuran niya ang pagtatayo ng mga skyscraper sa London at sa halip ay pinondohan ang pagpapatayo ng isang community library at activity center. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagbabasa, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa London, ang mga gusaling itinayo ko ay matataas, pero gawa sa malamig na bakal at semento na tinitirhan ng mga malulungkot na kaluluwa. Dito sa Pilipinas, ang inaayos ko ay ang ugnayan ng komunidad. Bawat bloke dito ay may init. Sa wakas, naintindihan ko na ang pinakadakilang arkitektura ay hindi nasusukat sa taas, kundi sa dami ng tawanan na kaya nitong kupkupin. Si Margarete naman ang may pinakanakakaantig na kontribusyon. Bilang pasasalamat sa sistemang medikal ng Pilipinas na nagligtas sa kanya, nag-donate siya ng malaking halaga sa isang pondo para sa mga rural health unit at naging voluntaryo. Ang marangyang ginang na Aleman na ito ay natutong kumuha ng blood pressure at mag-asikaso ng mga pasyente. Madalas niyang sabihin sa mga lolo at lola, ang mga doktor at nurse ng Pilipinas ay mga anghel. Ang serbisyong pangkalusugan dito ay regalo ng Diyos. Isang karangalan para sa akin na maglingkod dito. Sumulat pa siya sa Health Minister ng Alemanya, "Pumunta kayo sa Pilipinas. Dito, makikita ninyo ang isang sistemang medikal na tunay na inuuna ang buhay ng tao kaysa sa pera. Ito ang dapat maging hitsura ng isang maunlad na bansa." Ang kwento ng 3 bagong Pilipinong ito ay lumipad pabalik sa Europa at Amerika. Ang mga dating tumatawa sa kanila ay nagsimulang mag-usisa tungkol sa paglipat sa Pilipinas. Ang islang dati nilang binabaliwala ay biglang naging isang paraiso sa kanilang mga mata. Isang dapit hapon, habang nagbibisikleta sila sa gilid ng Banawe Rice Terraces, tinanong ko sila, "Nagsisisi ba kayo? Tinalikuran ninyo ang tuktok ng Empire State Building para sa tanawing ito." Huminga ng malalim si Elizabeth, naamoy ang bango ng palayan, at ngumiti. "Gino, sa New York, pag-aari ko ang mundo, pero nawala ko ang aking sarili. Dito sa Pilipinas, isa lang akong ordinaryong lola, pero pag-aari ko ang buong mundo." Ito ay hindi lamang kwento ng 3 mayayamang babae. Ito ay tagumpay ng alindog ng Pilipinas. Pinatunayan nila gamit ang kanilang buong yaman ang isang katotohanan. Sa magulo at malamig na ika-21 siglo, ang seguridad, serbisyong medikal, demokrasya, at pakikipagkapwa-tao na taglay ng Pilipinas ang huling kuta ng sibilisasyon ng tao, isang kayamanang hindi mabibili ng pera. Sa huli, ang 3 dating makapangyarihang babae ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Kung maglalakad ka sa Banawe ngayon, marahil ay makikita mo si Elizabeth na may suot na salakot, nakikipag-usap sa isang lolo tungkol sa ani ng bigas. Si Catherine ay nasa ilalim ng isang puno ng nara, nagtuturo sa mga bata na magpinta. At si Margarete ay nasa health center, hawak ang kamay ng isang lola at sinasabing, "Huwag kang matakot. Nandito ako. Nandito ang mga doktor ng Pilipinas. Magiging maayos ang lahat." Sila ay hindi na mga kapitalistang nakikipagpatayan para sa numero sa Wall Street. Dito sa lupain ng Pilipinas, natagpuan nila ang pinakadalisay na kaligayahan ng pagiging isang tao. Ito ay isang salamin na nagpapakita sa ating mga Pilipino ng mga mahahalagang bagay na madalas nating binabaliwala. Mga kaibigan kong Pilipino, madalas nating kinaiinggitan ng ibang bansa. Madalas nating maliitin ang ating sarili. Ngunit tingnan ninyo ang 3 ito na may kakayahang pumili ng kahit saang lugar sa mundo, pinili nila ang Pilipinas. Ipinapaalala nito sa atin na ang Pilipinas ay may taglay na yaman na mas mahalaga pa kaysa sa teknolohiya. Mayroon tayong pinakabihirang yaman sa mundo, isang mataas na antas ng sibilisasyon, isang sukdulang pakiramdam ng seguridad, at isang pusong tumuturing sa estranghero bilang kapamilya. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang Pilipinas ay parang isang arko ni Noe sa gitna ng karagatan, dala-dala ang pinakamagagandang katangian ng sangkatauhan, kabaitan, sipag, demokrasya at kalayaan.
Ang ating serbisyong pangkalusugan ay isang himala sa mundo. Ang ating seguridad ay isang pamantayan. At ang ating pakikipagkapwa-tao ay isang walang katumbas na yaman. Tulad ng huling sinabi sa akin ni Elizabeth, Gino, malaki ang mundo, pero iisa lang ang lugar kung saan maaaring manahan ang kaluluwa ang Pilipinas. Kaya, mahal kong mga kababayan, itaas ang inyong mga noo. Huwag na nating maliitin ang ating sarili. Maliit man ang ating bansa, malaki naman ang ating puso. Hindi natin kailangang maging susunod na Amerika o susunod na Japan dahil ang pagiging isang Pilipino ay isang bagay na dapat nating ipagmalaki. Salamat sa inyong pakikinig. Kung ikaw ay nakaramdam din ng pagmamalaki bilang isang Pilipino, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Ipakita natin sa buong mundo na sa maliit na islang ito, may nagniningning na liwanag ng pagkatao na mas maningning pa kaysa sa anumang teknolohiya. Ako si Gino, hanggang sa susunod na kwento, mabuhay ang Pilipinas.